Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 831. Mr. Agosta, ano itong Jade Casket dahil hindi napigilan ni Leland at Darius ang kanilang pagkamausisa, mamaling sina Leland at Darius kay Jeric para. Hindi agad nakasagot si Jeric. Sa halip, inutusan niya ang dalawang martialists na sumunod kina Leland at Darius na umalis sa. Matapos matiyak na sila ay nag-iisa, hinarap ni Jeric ang dalawang Visect Masters, sinabi. Ito ang secret map na ipinasa ni Emperor Cosmo Lopez. Nagtatakang tanong ni Leland at Darius. Mr. Agosta, ito ba talaga ang secret map na ipinasa ni Cosmo Lopez? Sapagkat hindi nila nakalimutan na si Cedric, kung ang kanilang memorya ay nagsisilbi sa kanila ng tama, ay nagtapat kay Jeric tungkol sa lihim na mapa na nakatago sa loob ng isang gintong kabaong, na nakatago sa lalim ng napakalamig na kalaliman. Gayunpaman, ang bagay na nakita nila ngayon ay isang Jade Casket. Inilagay ni Jeric ang Jade Casket sa malapit na mesa at binuksan. Sa loob ng Jade Casket ay isang rolyo ng kumikinang na gininto ang tela, na katulad ng maapoy na hinabang seda. Sa pagbukas ng Jade Casket, parehong naramdaman nina Leland at Darius ang pagbabago-bago ng enerhiya sa anal na nagmumula sa gintong tela. Tela ang pambihirang pagbabago ng enerhiya na ito ay tila nagmula sa Clar Golden Fabe sa Jade Casket. Ang ibabaw ng tela ay kumikinang na may banayad, gininto ang lasembling ang mga alon sa ibabaw ng isang tahimik na tubig. Ito ay maging tunay na kaakit-akit at hindi kapani-paniwalang Brondocktober build. Halatang nagulat sina Leland at Darius. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang roll ng Via Fabi's tinplay ng kakaibang energy fluctuation. Ang telang seda na ito ay tila halos mahiwaga. Bilang karagdagan sa Leland at Derrisement, ipinaliwanag ni Gomra ang 20,000-foot frigid abyss ng palihim at kinuha ang mga jade cake na ito mula sa Boyenyo ng. Cedric told me that the secret map just guarded by the four major sects was hidden inside a gold casket. I found both the gold casket and this jade cake at the. Gayunpaman, pinili kong ibalik ang jade casket na ito kaysa sa tono. Hindi napigilan ni Leland na magtanong, Mr. Agosta, bakit hindi mo ibinalik ang gintong kabaong malinaw na sinabi ni Cedric na ang secret map ay naninira sa gintong kabaong? Napangiti si Jeric. Iyon ay isang panlilinlang lamang ni Cedric sa milya. Ang dahilan kung bakit sigurado ako na ang Jade Casket ay naglalaman ng totoong secret map at hindi ang Gold Casket ay ang pambihirang enerhiya. Naranasan mo na rin. Ang silk fabric sa loob ng Jade Casket na ito ay naglalabas ng kakaibang enerhiya. Kinumpirma ko ang pagiging tunay ng secret map sa loob ng Jade Casket na ito nang maramdaman ko ang kakaibang enerhiya na ito sa ilalim ng napakalamig na kailaliman. Ang gintong kabaong sa kabilang banda, ay walang pagbabago sa enerhiya na nagpapatunay na ito ay isang ordinaryong lalagyan. Kabanata 832. Siyempre, hindi umasa si Jeric sa pagdama ng enerhiya sa Jade Casket upang matukoy ang pagiging tunay ng secret map. Sa halip, ginamit niya ang kanyang mata ng Diyos upang alamin ang tunay na katangian nito. Gayunpaman, ginawa niya ang kwento tungkol sa pagdama ng enerhiya ng Jade Casket upang kumbonsihin sina Leland at Darius. Nang marinig ang paliwanag ni Jeric, biglang nagkaintindihan sina Leland at Darius. Hindi na sila nagduda sa sitwasyon at tumango bilang pagsang-ayon. Dahil hindi maikakailang naramdaman nila ang hindi pangkaraniwang pagbabago-bago ng enerhiya na nagmumula sa telang seda sa loob ng Jade Casket. Higit pa rito, nanatiling napapailalim sa verification ang pagiging totoo ng mga salita ni Cedric. Pagkatapos ng lahat, ang secret map na ipinasa sa mga edad ay isang tunay na kakaibang kayamanan na nakuha ni Emperor Cosmo Lopez, isang milenyo ang nakalipas. Kaya, hindi lubos na nakakagulat na ang apat na pangunahing sekta ay gumawa ng mga hakbang upang protektahan ang totoong secret map sa pamamagitan ng paglikha ng isang pekeng duplicate, na nakatago sa loob ng isa pang gintong kabaong. Gayunpaman, nang malaman ni Leland at Darius na si Jeric ay nakipagsapalaran sa 1,000-foot frigid abyss ng mag-isa, kinuha ang Jade Casket na naglalaman ng totoong secret map,
at ibinalik ito ng maaga sa schedule, hindi nila maiwasang humanga sa kanya. Dahil dati nang sinabi ni Jerick na kukunin lamang niya ang mapa ng kayamanan mula sa napakalamig na kailaliman bukas, ang kanyang desisyon na gawin ito ng maaga sa schedule ay tila nagpapahiwatig ng isang nakatagong agenda. Biglang parang nagkaroon ng insight si Leland at tumingin kay Jerick, nagtatanong, Mr. Agosta, sinadya mo bang hinayaan si Cedric dahil alam mo na nagpapadala siya ng mga sekretong mensahe sa mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains? Bukas, kahit na ang mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains ay pumunta dito para sa secret map, makukuha lang nila ang pekeng isa mula sa kailaliman. Tumango si Jerick bilang pagsang-ayon at sumagot, eksakto. Dahil nakuha ko na ang totoong secret map, inilabas ko si Cedric dahil nagpadala na siya ng mga sekretong mensahe sa mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains. Walang paraan para pigilan ng mga sekta na iyon na pumunta sa Sonsbury's Dragon Sect. Ngayon, maaari na nating hayaan silang dumating, alam nating makakakuha sila ng pekeng mapa. Bilang karagdagan, maaari nating gamitin ang pekeng mapa na iyon upang pangunahan ang mga miyembro ng iba pang mga sekta upang alisin si Cedric at ang kanyang mga kasamahan. Nagliwanag ang mga mata nina Leland at Darius, ngayon ay naiintindihan na nila kung bakit pinakawalan ni Jerick si Cedric. Nakagawa na pala ng matalinong plano si Mr. Agosta. Mr. Agosta, ano ang gagawin natin bukas? Seryosong tanong ni Leland kay Jerick. Tumingin si Jerick kina Leland at Darius at sumagot, narito ang plano. Bukas, pupunta tayo kay Jerick at nagpatuloy sa pagpapaliwanag ng kanyang diskarte ng detalyado kina Leland at Darius, binabalangkas ang bawat hakbang. Pagkatapos makinig, tumango sina Leland at Darius bilang pagsang-ayon, na nagsasabing, intindihin. Mr. Agosta, alam na namin ang gagawin. Habang tinalakay nina Jerick, Leland, at Darius ang kanilang plano para sa pagharap sa mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains at paghawak kay Cedric at sa kanyang mga kasama, natanggap na ng mga major sect ng Dragonspire Mountains ang mga kalapati na nagdadala ng mga sulat kamay na sulat mula kay Cedric mula sa Dragon Sect ng Sonsbury. Nang malaman na may plano si Jerick na lumunin ang apat na pangunahing sekta at sakupin ang kanilang secret map, biglang kumalat ang takot at pag-aalala sa mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains. Kabanata 833. Tinipon ng mga sect master na ito ang kanilang nangungunang mga disipulo at tinalakay kung paano tutugon sa nakababahala na sitwasyong ito na dulot ni Jerick. Pagkatapos ng isang gabi ng deliberasyon, halos nagkakaisa ang pinagkasunduan sa mga sect master na ito, hindi nila kayang mawala ang secret map, isang sinaunang relic na naiwan ni Emperor Cosmo isang milenyo na ang nakalipas. Ang mapa ay nababalutan ng misteryo at walang kapantay sa pambihira, isang kayamanan na hindi nila kayang talikuran. Nang magsimulang sumikat ang araw, ang mga piling alagad mula sa mga sekta na ito ay kumilos at pumunta sa Sonsbury's Dragon Sect, na tila sa pangalan ng pagtulong sa apat na pangunahing sekta sa pag-aalis ng Jerick ngunit, sa katotohanan, na may layuning makuha ang secret map. Sa pag-akyat ng araw sa umaga sa ibabaw ng Dragonspire Mountains, ang mga makikinang na sinag nito ay naliligo sa hindi mabilang na mga taluktok sa isang nakamamanghang pagpapakita ng natural na kagandahan. Ang rehiyon ng Dragonspire ay nakatayo bilang isang kahangahangang tanawin ng kadakilaan. Sa ilalim ng matayog na Phoenix Peak, isa-isang nagtipon ang mga sekta. Sa loob lamang ng isang oras o dalawa, ang paanan ng tuktok ay naging convergence point para sa mahigit 100 sekta. Kabilang sa kanila, mayroong libu-libong bihasang martialists, na bumubuo ng isang kahangahangang pagpupulong. Ang pagtitipon ay walang kulang sa isang kakilakilabot na panuurin. Nakatayo sila sa pormasayon, nakataas ang mga ulo, naglalabas ng pakiramdam ng layunin, tulad ng isang matuwid na hukbo na naghahanda upang talunin ang Dragon Sect ng Sonsbury. Sa mata ng mga sektang ito, sila ay mga kampyon ng hustisya. Ang kanilang pangunahing misyon sa pagdating sa Phoenix Peak ay tulungan ang apat na pangunahing sekta ang Phoenix Sect, ang Azure Dragon Sect, ang White Tiger Sect, at ang Black Tortoise Sect sa pagpuksa sa Sonsbury's Dragon Sect at ang master nito, Jerick.
Ang kanilang layunin ay lipulin ang Dragon Sect at Jeric ng Sonsbury, bigyan ng hustisya ang apat na pangunahing sekta, at mabawi ang sagradong relic, na siyang secret map. Sa kanilang pananaw, sila ang nagtataguyod ng hustisya. Sa ilalim ng banner na ito dumating sila upang harapin ang Dragon Sect ng Sonsbury. Habang ipinagmamalaki nilang itinaas ang bandila ng hustisya, alam nila na ang tunay nilang motibo ay makuha ang secret map na hawak ng apat na pangunahing sekta. Sa sandaling ito, libu-libong mga martialists mula sa mahigit 100 seg ang nakatayo sa formasyon, na nagtipon sa isang lokasyon. Gayunpaman, hindi sila agad naglunsad ng pag-atake sa Dragon Sect ng Sonsbury. Sa gitna ng maraming martialists mula sa iba't ibang sekta, naganap na nakahanda na umakyat sa Phoenix Peak anumang oras, ang mga sect master ay nagtipon sa isang kakahuyan. Ang mga sect master na ito, halos lahat sa kanila ay matatandang individual na may maputol na buhok, ay nagpakita ng isang pambihirang presensya, isang kakilakilabot na aura na natatangi sa mga napakalakas. Ang mga sect master ay pinaghalong nakaupo, nakatayo, at pasang figure. Ang isa sa kanila, isang puting buhok na matanda, ay tumayo. Ang kanyang matalim na titig ay dumaan sa iba, at nakasuot siya ng mahabang damit na pinalamutian ng isang pulang-pula na pattern ng apoy. Ang kanyang mapuputing kilay ay sumanib sa kanyang mga templo, at ang kanyang matalim na mga mata ay nakatuon sa pagtitipon ng iba pang mga guro ng sekta. Akala ko noong una, ang mensahe ni G. Lopez ay para lamang sa aking Red Flame Sect, humiling ng aming suporta para sa apat na pangunahing sekta, ang sabi ng matanda. Hindi ko akalain na nagpadala siya ng mga messenger pigeon sa lahat ng mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains. Ang puting buhok na elder na may mga kilay na dumampi sa kanyang mga templo ay walang iba kundi si Crimson Sunglow, ang sect master ng Dragonspire Mountains Red Flame Sect. Habang nagsasalita si Crimson, hindi napigilan ng ibang mga sect master na makaramdam ng pagkabalisa. Kabanata 834. Iyon ay dahil naniniwala silang lahat na si Cedric ay umabot lamang sa kani-kanilang mga sekta para humingi ng tulong. Ngayon napagtanto nila na nagpadala si Cedric ng mga messenger pigeon sa halos lahat ng malalaking sekta sa Dragonspire Mountains. Sinira ng paghahayag na ito ang kanilang mga unang plano ng pagmonopolihe sa secret map. Hindi ako makapaniwala sa kapangahasan ni Cedric. Ang kanyang mga messenger pigeon ay umabot sa bawat sekta, na nangangakong gagantimpalaan kami ng secret map kung tutulungan namin ang apat na pangunahing sekta na mabawi ang kanilang kapangyarihan at maalis si Jeric at ang kanyang Sonsbury's Dragon Sect. Isang matanda na nakasuot ng balabal na may pattern ng isang kailan ang nagpahayag ng kanyang kawalang kasiyahan sa katulad na tono. Tumawag siya sa 100 sekta, ngunit iisa lang ang secret map. Sa paggawa nito, siya ay halos nag-o-orchestra sa atin. Isang kompetisyon. Ang elder na ito sa kailan pattern robe ay walang iba kundi si White Bates, ang sect master ng kailan sect ng Dragonspire Mountains. Ang mga salita ni White ay nagpulala lamang sa pagkadismaya ng ibang sect master. Pakiramdam nilang lahat ay malayong marangal ang ginawa ni Cedric sa pagpapadala ng mga messenger pigeon sa kanilang lahat. Dahil alam na mayroong isang secret map, naabot pa rin ni Cedric ang halos lahat ng mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains. Ang hindi maiiwasang kahihinatnan nito ay malinaw, ang mga sekta na ito, tulad ng isang grupo ng mga lobo na nag-aaway sa isang piraso ng karne, ay marahas na sasalungat sa kanilang pagtugis sa secret map na ito. Sa paglalahad ng sitwasyong ito, ang apat na pangunahing sekta ay hindi lamang nagkaroon ng lakas ng higit sa 100 ng iba pang mga sekta sa kanilang pagtatapon upang harapin si Jeric at ang kanyang Sonsbury's Dragon Sect, ngunit maaari rin nilang samantalahin ang secret map upang mag-trigger ng away sa pagitan ng mga sekta na ito. Sa huli, malinaw na ang apat na pangunahing sekta ay tumayo upang umani ng malaking benepisyo mula sa komplikadong pamamaraan na ito. Iniwan nito si Crimson Sunglow, ang sect master ng Red Flame Sect, at si White Bates, ang sect master ng Kailan Sect, at ang lahat ng iba pang sect master na may nakakabagabag na pakiramdam na minamanipula na parang mga pawn.
Ang pakiramdam na ito ay nagpabigat sa kanilang isipan, na nag-iiwan sa kanila ng labis na hindi komportable. Ang sitwasyong ito sa pagpapadala ni Cedric ng mga messenger pigeon sa lahat ng ating mga sekta ay walang alinlangan na isang balangkas na inayos ng mga pinuno ng sekta ng apat na pangunahing sekta. Sigurado ako. Kung hahayaan natin ang ating sarili na gamitin bilang mga sanglan ng apat na pangunahing sekta, tayo ay gagawa ng isang malaking pagkakamali. So, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba tayong maglunsad ng pag-atake sa Phoenix Sect? Ipinagpatuloy ito ng mga guro ng sekta. Sa sandaling iyon, si Crimson, ang sect master ng Red Flame Sect, ay sumingit ng may tame-time na tono, dapat nating salakayin ang Phoenix Peak, tiyak na iyon. Gayunpaman, may mga bagay na nangangailangan ng talakayan sa ating kani-kanilang sekta. Dapat nating tiyakin na hindi tayo magiging mga sangla lamang sa mga pukana ng apat na pangunahing sekta. Alam na alam ng ibang mga sect master na nang banggitin ni Crimson ang pangangailangan para sa talakayan, tinutukoy niya ang kritikal na bagay kung paano ipamahagi ang secret map. Ito rin ang pangunahing inaalala nila, dahil nagtipon sila sa Phoenix Peak para sa tanging layunin na makuha ang secret map. Ngayong alam na nila na halos lahat ng pangunahing sekta sa Dragonspire Mountains ay ipinatawag ng messenger ni Cedric. Kabanata 835. Mga kalapati, ang tanong kung paano makukuha ang secret map ng hindi nagiging pawns ng apat na pangunahing sekta ay naging isang shared concern. Nagsalita si White, ang sect master ng Kylan Sect, dahil nakarating na tayong lahat sa Phoenix Peak, patas lang na bawat isa sa atin ay makakuha ng bahagi ng secret map. Gayunpaman, dahil mayroon lamang isang secret map at ang paghahati nito sa isang dosenang piraso ay malinaw na imposible, ang pinakamagandang solusyon ay para sa bawat sekta na gumawa ng kopya ng secret map kapag nakuha na natin ito. Siyempre, maaari ka ring kumuha ng litrato ng secret map gamit ang iyong telepono at i-print ito sa ibang pagkakataon. Kung gayon, maaari nating taglayin bawat isa ang lihim na mapa ng hindi gumagamit ng panloob na mga salungatan, gaya ng ninanais ng apat na pangunahing sekta. Kapag nakagawa na tayo ng mga kopya o kumuha ng litrato, dapat nating sirain ang totoong secret map. Sa ganitong paraan, ang secret map ay mananatili lamang sa pag-aari ng ating mga sekta at magiging isang treasured possession para sa bawat isa sa atin. Ano sa palagay ninyo? Ang iba pang mga sect master ay tumanggo bilang pagsang-ayon habang si White ay tumigil, pinahahalagahan ang katumpakan ng plano. Mukhang maganda. May deal ka na. Ibabahagi namin ang secret map kapag nakuha, gagawa ng mga kopya o kukuha ng litrato, at pagkatapos ay sisirain ang orihinal. Mula ngayon, ang mga sekta lang natin ang magkakaroon ng secret map. Sa sandaling ito, tila may revelasyon si Crimson, ang sect master ng Red Flame Sect. Anya, may isa pang bagay na kailangan nating i-emphasize dito. Ang ating mga sekta lang ang dapat magkaroon ng secret map, kaya kung may ibang sekta na magtangkang agawin ang secret map mula sa alinman sa ating mga sekta, tayong lahat na nagtataglay ng secret map ay dapat magkaisa at kumilos laban sa mga gustong agawin ito. Ang iba pang mga sect master ay tumanggo bilang pagsang-ayon, na nagsasabing, sumasang-ayon. Ang binanggit ni Mr. Sunglow ay napakahalaga. Kapag nakuha natin ang secret map, tayo ay magkakasama. Ang anumang mga benepisyo mula sa mapa ay pagmamay-ari nating lahat. Kung susubukang kunin ng mga tagalabas ang mapa o ang ating mga benepisyo, dapat tayong magsanib puwersa upang protektahan ang ating mga interes. Lubos na sumang-ayon. Gayunpaman, nagpatuloy si Crimson, bukod sa bagay na ito, may isa pang bagay na hindi natin dapat palampasin. Ang iba pang mga sect master ay hindi napigil ang ipahayag ang kanilang pagkamausisa. Mr. Sunglow, ano ang iba pang bagay na sinasabi mo? Ang mga mata ni Crimson ay nagningning sa determinasyon nang sabihin niya, ang mga pinuno ng sekta ng apat na pangunahing sekta ay may mga plano na manipulahin tayo. Kapag nakuha natin ang secret map, hindi natin mapapayagan silang madaling makatakas sa mga kahihinatnan. Malamig na sinabi ni White, ang sect master ng Kylan Sect, kung gayon,
hayaan silang mawala sa Dragonspire Mountains kasama ang Dragon Sect ni Sonsbury. Eksakto, hayaan silang maglaho kasama ng Sonsbury's Dragon Sect na tumunog ang ibang mga Sect Masters. Alam nilang lahat na ang pagkuha ng secret map mula sa apat na pangunahing sekta ay isang moral na kadudadad ang gawa, na nagkukunwari bilang isang paghahanap para sa katarungan ngunit mahalagang paraan ng pagnanakaw. Bilang resulta, si Crimson, White, at ang iba pang mga Sect Master ay walang pagnanais na hayaan ang mga moral na malabong aksyon na ito na masira ang reputasyon ng kanilang mga sekta sa buong Eldoria. Sa makatuwid, kung maaari nilang gawin ang mga Sect Masters ng apat na pangunahing sekta, kasama ang Sonsbury's Dragon Sect, mawala magpakailanman, ito ang magiging pinakamagandang resulta. Kabanata 836. Sa harap ng Dragon Sect ng Sonsbury, sa malawak na parisukat na may kakayahang humawak ng 10,000 libu-libong martialists mula sa 12 mga sekta ng Dragonspire Mountains ang nakatayo sa perpektong pormasayon. Ang kapaligiran ay sinisingil ng pag-igting ng isang nalalapit na labanan. Parang may dumating na hukbo ng martial sect, na handang harapin ang Dragon Sect ni Sundry. Bagamat napuno ang plaza ng libu-libong sect martialists, isang nakapangangilabot na katahimikan ang bumalot sa hangin. Walang kahit isang boses ang maririnig, at ang katahimikan ay nakakabahala. Ang bango ng labanan ay lumaganap, malamig at nakakatusok. Gayunpaman, kahit nasa pagpupulong ng libu-libong mga martialists sa square, ang engrandi at kahangahangang Vermilion Gate ng Sonsbury's Dragon Sect ay nanatiling nakasara. Para bang naramdaman ng Dragon Sect ng Sonsbury ang napipintong banta at piniling umatras, na nakayuko sa likod ng mga tarangkahan nito, ayaw harapin ang paparating na bagyo. Sa sandaling ito, sa plaza, isang dosenang Sect Master, tulad ni Crimson, ang Sect Master ng Red Flame Sect, at White, ang Sect Master ng Kylan Sect, ay nakatutok ang kanilang mga mata sa Sealed Gate ng Sonsbury's Dragon Sect. Ang mga mata ni Crimson ay kumikinang sa isang matalim na liwanag habang hinarap niya ang iba pang mga pinuno, Sect Masters, mukhang sa pagdating namin sa Sonsbury's Dragon Sect, pinili nilang isara ang kanilang mga pinto at manatili sa loob na parang mga duwag. Mukhang ang tanging pagpipilian lang natin ay pilitin nilang sirain ang kanilang mga tarangkahan. Agad namang pumayag si White. Talaga, kung at lumusot sa Dragon Sect ng kanilang depensa ay umaatres na parang duwag, kung gayon kailangan nating gumawa ng inisyatiba. Sino ang mag-aakala na ang Dragon Sect ng Sonsbury, na nang-ahas na hamanin ang apat na pangunahing sekta at agawin ang lihim, mapamula sa kanila, ay magiging napakahiyain. Mukhang matapang lang ang sekta na ito pagdating sa pananakot sa mga mahihina, ngunit lubos silang natakot kapag nahaharap sa pinag-isang puwersa ng 12 sekta. Ang mga duwag na ito. Papasok tayo sa kanilang mga tarangkahan, papatayin sila isa-isa, at pipigilan silang magdulot ng karagdagang pinsala sa iba pang mga sekta ng Dragonspire Mountains. Ang ilan sa 12-dosenang mga master ng sekta ay nanunuya habang ang ilan ay pinagalitan, lahat ay nagpapakita ng harapan ng katwiran at katarungan. Nang malapit nang mag-utos ang mga sect master sa libu-libong martialists na maglunsad ng pag-atake sa mahigpit na selyadong tarangkahan ng Sonsbury's Dragon Sect, isang biglaang langit-ngit ang umalangaw-ngaw sa hangin. Habang bumukas ang gate na may mabagal, langit-ngit na tunog, unti-unting nabuksan ang mahigpit na selyado na pasukan ng Sonsbury's Dragon Sect. Napahinto nito si Crimson, White, at ang dosenang iba pang sect master sa kanilang mga track. Ang mga utos para sa nalalapit na pag-atake ay nakabitin sa hangin, naiwan na hindi nasabi. Pagkatapos, nasaksihan nila ang mabilis na paglabas ng mga martialists mula sa pasukan ng Dragon Sect ng Sonsbury. Patuloy na dumami ang mga lumalabas na martialists. Sa loob lamang ng maikling panahon, halos 2 hanggang 3,000 makapangyarihang martialists ng Sonsbury's Dragon Sect ay nakabuo ng maayos na pormasayon sa plaza sa harap ng gate. Kabanata 837. Sa mga tuntunin ng napakaraming bilang, ang Dragon Sect ng Sonsbury ay bumagsak ng bahagya sa humigit kumulang 5,000 martialists mula sa dosenang mga sekta na sumasalakay sa Red Flame Sect at Kylan Sect.
Gayunpaman, ang 2 hanggang 3,000 martialists ng Sonsbury's Dragon Sect ay naglabas ng parehong kahangahangang aura, na katulad ng isang mabigat, hindi sumusukong hukbong bakal. Ang Dragon Sect ng Sonsbury ay biglang nagpakawala ng baha ng mga martialists, na nagresulta sa pagpupulong ng 2 hanggang 3,000 ng kanilang mga mandirigma sa plaza. Tumindig sila ngayon sa oposisyon sa mga martialists mula sa dosenang mga sekta. Ang hindi inaasahang pagpapakita ng lakas na ito ay nag-iwan kay Crimson, White, at sa iba pang mga sect masters, na dati ay tinutuya ang Dragon Sect ni Sonsbury bilang mahiyain at duwag, na may bakas ng kahihiyan. Gayunpaman, lahat sila ay nagpapanatili pa rin ng isang pakiramdam ng pagmamalaki. Paano kung pinaalis ng Dragon Sect ng Sonsbury ang mga tao nito? Tunay nga kayang tumayo ang Dragon Sect ng Sonsbury laban sa isang koalisyon ng mahigit 100 sekta. Parang sinusubukang basagin ang isang bato gamit ang isang itlog. Ang kinalabasan ay maliwanag. Tinitigan ni Crimson ang mga martialists ng Sonsbury's Dragon Sect ng may pagmamataas. Malakas na sumisigaw, nasaan ang iyong sect master, Jeric Agosta? Bakit hindi pa siya lumalabas? Nagtatago ba siya sa loob ng sekta habang nandito ka para salubungin ang iyong pinto? Mr. Sunglow, ang bilis mong manghusga. Maya-maya lang ay lumabas na ako, at nag-a-assume ka na sa akin. Medyo unfair naman yun. Maya-maya lang, umalangaw ang isang malinaw na boses. Sa plaza, ibinaling ni Crimson at ng iba pang mga sect master, kasama ang mga martialists mula sa mahigit 100 sekta, sa pinanggalingan ng boses. Ang umusbong mula sa pasukan ng Sonsbury's Dragon Sect ay isang grupo ng mga tao. Nangunguna sa grupo ay walang iba kundi si Jeric, na sinundan malapit ni Leland Gardner, Darius Abbott, Emma Gardner, Christine Foster, Yolanda Foster, Daphne Dawson, at iba pa. Si Jeric ang nagsalita. Siya ay may tahimik na ngiti sa kanyang mukha habang siya ay naglalakad palabas ng pasukan ng Sonsbury's Dragon Sect. Hindi maitago ni Crimson, White, at ng iba pang dosenang sect master ang pagkagulat sa unang tingin sa kanya. Ang kanilang pagkamangha ay nagmula sa katotohanan na itong si Mr. Agosta, na nagbalak na lamunin ang 4 na malalaking sekta at agawin ang kanilang lihim na mapa, ay hindi inaasahang isang binata. Ang mga liham na ipinadala ni Cedric ay hindi binanggit ang edad ni Jeric, na tila mga 20 taon. Dahil dito, inakala nila na siya ay isang tumatanda na, matanda na tao tulad nila. Ang paghahayag ng kanyang kabataan ay nagdulot sa kanila ng tunay na pagkagulat. Luma. Hindi nila maisip kung paano maglakas loob ang isang kabataang tulad ni Jeric, na halos 20 anyos, na subukang kunin ang 4 na pangunahing sekta at agawin ang kanilang secret map. Kahit na sa kanilang edad at kapangyarihan, hindi sila maglalakas loob na gawin ang gayong pagsisikap. Paano nagustuhan ng isang binata, si Jeric ay maglakas loob na subukan ang gayong gawa. Nag-iwan ito kay Crimson, White, at sa iba pang 2 o higit pang mga sect master na puno ng kuryosidad. Anong uri ng lakas ang taglay ni Jeric na nagpalakas ng loob sa kanya na subukang lamunin ang 4 na pangunahing sekta at agawin ang kanilang secret map? Nagtago rin sila ng mga hinala, iniisip kung ang gayong kabataang figure na si Jeric, na nangangahas na pukawin ang buong Dragonspire Mountains, ay may malalaking puwersang sumusuporta sa kanya mula sa likuran. Ang kanilang mga pag-aalinlangan ay lumitaw mula sa hindi may kakaila na katotohanan na si Jeric ay mukhang napakabata upang ayusin ang gayong mga monumental na kaganapan. Medyo matagal bago maalis ni Crimson, White, at ng iba pang dosenang sect masters ang kanilang pagkamangha. Itinuon ni Crimson ang kanyang tingin kay Jeric, ang kanyang mga mata ay nanlalamig at nagtatanong, "Ikaw ba si Jeric Agosta, ang taong nagtangkang lamunin ang 4 na pangunahing sekta at nakawin ang kanilang lihim na mapa?" Napangiti si Jeric ng pilit at sumagot, "Ako nga si Jeric Agosta, ngunit hindi ko intensyon na lunukan ang 4 na pangunahing sekta o nakawin ang kanilang secret map." Ang 4 na pangunahing sekta ay naglunsad ng isang pag-atake upang agawin ang longevity scripture ng Dragonspire Secret Realms. Gayunpaman, si Mr. Gardner, ang Realm Master, ay ang ama ng aking kasintahan.
Nang sumiklab ang kaguluhan sa Dragonspire Secret Realms, hindi ako maaaring manatiling walang kibo. Hindi ko hinuli ang mga pinuno ng sekta ng apat na pangunahing sekta upang maging walang awa kundi upang itaguyod ang katarungan at parusahan ang masasama. Higit pa rito, nagpadala na si Mr. Hindi ko inaasahan na pupunta ka sa Sonsbury's Dragon Sect nang hindi inanyayahan, inaakusahan ako ng walang dahilan. Hindi ka ba nag-aalala na masira ang moral na katayuan at pagkakaisa ng mga sekta ng Dragonspire Mountain sa pagkilos na ito? Ang mga salita ni Jerick ay makatwiran at may matatag na batayan, na ibinigay ng walang pagmamataas o pagmamataas. Ang kanyang pananalita ay pansamantalang nawala ng imik kay Crimson, White, at halos 100 iba pang mga sect masters. Sa katunayan, lahat sila ay nakatanggap ng mga liham mula kay Leland Gardner na nagpapaliwanag sa sitwasyon. Sa liham, malinaw na ipinaliwanag ni Leland ang sitwasyon, na nagdedetalye kung paano inatake ng apat na pangunahing sekta ang Dragonspire Secret Realms at kung paano siya kailangang gumanti, na natalo ang mga ito isa-isa. Logically, hindi sila dapat pumunta sa Sonsbury's Dragon Sect pagkatapos matanggap ang impormasyong ito. Jetta. Ngunit alam ni Crimson, White, at ng iba pang mga sect masters na pumunta sila sa Sonsbury's Dragon Sect hindi lamang para menindigan para sa apat na pangunahing sekta kundi para makuha ang secret map ng apat na pangunahing sekta. Sa makatuwid, ang paghiling sa kanila na umalis ay wala sa tanong. Hindi nila tatanggapin na monopolyo ni Jerick ang secret map. Kaya naman, ang mukha ni Crimson ay nabaluktot sa galit, at hinarap niya si Jerick, na nagsasabing, kalokohan ang sinasabi mo. Hindi kailanman inatake ng apat na pangunahing sekta ang Dragonspire Secret Realms. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan na ginawa mo upang bigyang katwiran ang iyong pagkuha sa apat na pangunahing sekta at ang iyong pagnanakaw sa kanilang lihim na mapa. Kabanata 848. Habang ginagawa ni Crimson ang kanyang akusasyon, ang 12 ng iba pang mga sect masters, kasama si White, ay agad na umalangaw sa kanyang damdamin. Tama si Mr. Sunglow. Ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang ng Sonsbury's Dragon Sect. Malinaw na sinusubukan nilang ilihis ang atensyon, na parang walang makakapansin. Nagkibit-balikat lang si Jerick, ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang ngiti. Kaya, sinasabi mo na iko-frame mo pa rin ako sa mga nakakatakot na paratang na ito. Kung inaakusahan mo kami ng Dragon Sect ng Sonsbury nang walang anumang ebidensya, hindi ko papasanin ang pasanin na ito. Siyempre, kung may magpipilit na maging hindi makatwiran at magtangkang ay bully ako, hindi ko ito paninindigan. Malinaw ang intensyon ni Jerick. Kung gusto nila siyang akusahan, kailangan nila ng ebidensya. Kung hindi, hindi niya tatanggapin ang mga walang basehang paratang. Si Crimson, nang marinig ang tugon ni Jerick, ay may malamig na ngiti sa kanyang mukha. He retorted, gusto mo ng ebidensya, ha? Mabuti, ipapakita ko sa iyo ang ebidensya ngayon din. Dahil doon, dumukot si Crimson sa kanyang bulsa at kinuha ang isang sulat. Matalim niyang tinitigan si Jerick at nagpatuloy. Ito ay isang liham na personal na isinulat ni Cedric Lopez, ang sect master ng Phoenix Sect, na humihingi ng tulong sa amin. Gusto mo ipabasa ko sa iyo? Habang nagsasalita siya, binuksan niya ang liham, iniharap ito kay Jerick. Si Crimson at Jerick ay nakatayo ng humigit kumulang 20 talampakan ng layo, na ginagawang mahirap para sa sinuman na makita ang mga salita sa sulat sa kamay ni Crimson. Gayunpaman, para kay Jerick, na ang pangitain ay hindi pangkaraniwan, wala itong anumang problema. Ngunit kung ang liham ay talagang isinulat ni Cedric at kung ang nilalaman nito ay totoo o hindi ay hindi gaanong mahalaga. Jerick. Dahil siguradong sisirain ni Cedric si Jerick sa sulat, inaasahan na ito. Kaya, anuman ang sinabi o ipinakita ni Crimson, hindi ito mahalaga. Nanatiling tahimik si Jerick at sinabing, Mr. Sunglow, hindi na kailangang basahin ang sulat. Dahil ito ay isinulat ni Cedric, iyon ay gumagana ng perpekto dahil siya ay miyembro din ng aking Sonsbury's Dragon Sect. Ngayon, dalhin natin siya dito upang magbigay ng paliwanag, at pagkatapos ay magiging malinaw ang lahat.
Pagkatapos nito, bumaling siya kay Leland at inutusan, Mr. Gardner, pakiusap na may magdala kay Cedric dito. Sumagot si Leland, talaga, at agad na nagpadala ng isang tao para pumasok sa tarangkahan ng Sonsbury's Dragon Sect at ipatawag Cedric. Si Crimson, White, at ang iba pang mga sect masters ay nagmamasid kung paano si Leland, ang Realm Master ng Dragonspire Secret Realms, ay tretuhin ang 20 taong gulang na si Jeric ng may malaking paggalang, na parang isang subordinate. Isinasaalang-alang din nila ang posisyon ni Leland at napag-isipang medyo palaisipan na siya, isang Realm Master, katumbas ng isang Sect Master, ay magpapakumbaba sa kanyang sarili upang maging Vice Sect Master ng Sonsbury's Dragon Sect at maglingkod sa ilalim ng isang binata sa edad na 20. Gayunpaman, natuwa sila sa desisyon ni Jeric na tawagan si Cedric. Naniniwala sila na kapag nailabas na si Cedric, tiyak na lilinawin niya ang mga sinasabing krimen ni Jeric. Naaayon ito sa kanilang mga interes. At anabangan nila ang nalalapit na palabas nang magpakita si Cedric. Habang ninanamnam ni Crimson at White ang sitwasyon, pinanood nila ang paglabas ng ilang tao mula sa tarangkahan ng Dragon Sect ng Sonsbury. Kabilang sa kanila si Cedric, na sinamahan ng ilang martialists mula sa Sonsbury's Dragon Sect. Lumabas si Cedric ng gate at nakita si Crimson, White, at ang iba pang sect master sa square, kasama ang libu-libong martialists mula sa 12 sekta. Hindi niya maitago ang kanyang kasiyahan, dahil lumilitaw na ang kanyang mga mensaheng ipinadala sa pamamagitan ng mga messenger pigeon sa mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains kagabi ay nagbunga ng mga agarang resulta. Ang katotohanan na ang lahat ng mga pangunahing sekta ay nagtipon dito ay nagpapahiwatig ng kanilang matinding pagnanais na makuha ang secret map na hawak ng 4 na pangunahing sekta. Kung hindi, hindi nila pinakilos ang kanilang mga puwersa sa lugar na ito. Lumapit si Cedric kay Jeric, magalang na yumuko si Cedric at sinabing, mapagpakumbaba kong binabati ka, Mr. Agosta. Bahagyang tumango si Jeric at sumagot, no need for formalities. Tanong ni Cedric, Mr. Agosta, ipinaalam lang sa akin ng mga martialists ng sekta natin na gusto mo akong makita. Maaari ko bang itanong kung ano ang iyong mga tagubilin? Bagamat alam na alam ni Cedric kung bakit siya pinatawag ni Jeric, nagkunwari siyang walang alam, naghihintay na marinig ito ng direkta mula mismo kay Jeric. Sumagot si Jeric, Cedric, sumulat ka ba ng mga personal na liham sa mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains, na sinasabing sinusubukan kong sakupin ang 4 na pangunahing sekta at sakupin ang kanilang secret map? Si Cedric, na nagkukunwaring nagulat, ay sumagot, Mr. Agosta, anong mga personal na sulat? Itinuro ni Jeric ang sulat sa kamay ni Crimson at sinabing, ang sulat na nasa kamay ni Mr. Songlow. Paano kung lumapit ka para makita kung tumutugma ito sa iyong sulat kamay? Napuno ng saya ang puso ni Cedric nang marinig niya iyon, at sumagot siya, as you command, Mr. Agosta. Sina Leland at Darius, nang marinig na pinapunta ni Jeric si Cedric kay Crimson, ay hindi naiwasang mag-alala. Alam na alam nila kung ano ang tunay na ugali ni Cedric. Paano kung lumipat si Cedric na sumama kay Crimson at naging mas bastos, na kaagad na nagpakalat ng lahat ng uri ng chismis tungkol kay Jeric? Kaya, hindi nila napigil ang sabihin kay Jeric, Mr. Agosta, kunin natin ang sulat ni Mr. Songlow at ipakita ito kay Mr. Lopez kapag tayo ay magkaroon nito. Gayunpaman, nanatiling hindi nababagabag si Jeric at sinabing, hindi na kailangan. Hayaan mo si Cedric na pumunta at tingnan mismo. Hindi ito malaking bagay. Ang mga salita ni Jeric ay walang alinlangan na nagpaga ng pag-aalala ni Cedric. Kabanata 839. Matapos pumayag ay hindi na makapaghintay si Cedric na lapitan si Crimson at ang iba pa. Sina Leland at Darius, nang makitang hindi napigilan ni Jeric si Cedric na umalis, ay tahimik na napabuntong hininga. Sa sandaling humakbang si Cedric sa harapan ni Crimson at ng iba pang sect masters, kitang-kitang lumuwag ang tensyon sa kanyang mukha. Naisip niya na sa sandaling dumating siya sa presensya ni Crimson at 12 iba pang mga sect masters, hindi na siya sa ilalim ng kontrol ni Jeric.
Pagkaraan ng ilang sandali ng ginhawa, magalang na binati ni Cedric si Crimson at ang iba pang mga sect masters. Ako, si Cedric Lopez ng Phoenix Sect, ay nagbibigay galang sa lahat ng mga sect masters. Sa sandaling malaya na siya mula sa kontrol ni Jeric, hindi na niya itinago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, hayagang sinabi na siya ay mula sa Phoenix Sect kaysa sa Sonsbury's Dragon Sect. Dahil dito, tahimik si Leland, Darius, at iba pa. Si Crimson at ang iba pang mga sect master ay may masayang ngiti na kailangan para sa mga formalidad. Sa mukha nila habang hinarap si Cedric, Mr. Lopez, wala. Pagkatapos ay iniabot ni Crimson ang sulat sa kanyang kamay kay Cedric at sinabing, Mr. Lopez, natanggap na namin lahat ng iba pang mga sect master ang mga mensaheng ipinadala mo kagabi. Nang malaman na itong Hilmos Agosta na ito ang pumalit sa apat na pangunahing sekta, kinuha ang iyong lihim na mapa, at ikinulong pa ang iyong mga ama, lahat kami ay labis na nagalit. Kaya, sa pagsikat ng madaling araw, pinangunahan namin ang lahat ng martialists mula sa aming mga sekta at pumunta sa Phoenix Peak, umaasang hahanapin ang hustisya para sa apat na pangunahing sekta, iligtas ang apat na master ng sekta, at alisin ang Jeric bastard na ito, na nagdudulot ng pinsala sa Dragonspire Mountains. Sa puntong ito, lumitaw si Crimson na galit, na pinanangkitan ng matalim na tingin si Jeric. Para bang si Jeric ay isang karumaldumal na kriminal na kailangang putulin ng 1,000 beses bago maibalik ang hustisya sa mundo. Ako, sa ngalan ng apat na pangunahing sekta, pati na rin ng aming mga sect master, ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sect masters dito. Sa kabila ng panganib, naparito kayo upang tulungan ang apat na pangunahing sekta sa pagpuksa sa hamak na ito, sabi ni Cedric kay Crimson at sa iba pang mga sect master, na yumuko ng malalim na nakahalukip ang mga kamay. Si Crimson, White, at ang iba pang mga sect masters ay tumugon din ng hindi sinsero, na nagsasabing, Mr. Lopez, hindi na kailangan ng mga ganoong formalidad. Kapag ang apat na pangunahing sekta ay nagkakaproblema, ang mga sekta ng Dragonspire Mountains ay hindi basta-basta tatayo. Noon lamang tumayo ng tuwid si Cedric, nakatingin kay Crimson at sa iba pa habang nagpapatuloy, mga pinuno ng sekta, kayo ang mga tunay na bayani ng ating panahon. Sa presensya ninyo sa kabundukan ng Dragonspire, mananaig ang katwiran at hindi kailanman ang mga gumagawa ng masama. Magtagumpay. Bagamat si Crimson at ang iba pa ay hindi eksaktong mga bayani ng kapanahunan, ni hindi nila tiniyak ang walang hanggang presensya ng katwiran, hindi nila maitatanggi na ang pambabala ni Cedric ay nagdulot sa kanila ng kasiyahan na mahirap ipahayag. Para naman kay Leland, Darius, at sa iba pang martialists ng Sonsbury's Dragon Sect, sila ay nagngangalit sa galit ng masaksihan nila si Cedric, Crimson, at ang dosenang iba pang mga sect masters, theatrical exchange, na nagbaluktot sa katotohanan. Sila ay nangangati na kumilos at maalis agad ang mga walang hiyang taong ito. Gayunpaman, nang tumingin sila kay Jeric, napagtanto nila na nanatili itong hindi nabigla, tila hindi naapektuhan ng orkestra na pagtatanghal nina Cedric at Crimson at ng iba pang mga sect masters. Nang matapos si Cedric at Crimson, White, pati na ang iba pa, ang kanilang palitan, itinuon ni Crimson ang kanyang tingin kay Jeric. Isang malamig at mapanuksong ngiti ang naglaro sa mga labi ni Crimson habang sinasabi, Jeric, narinig mo ba iyon? Ang sulat na nasa kamay ko ay personal na isinulat ni G. Lopez. Lahat ng salita sa sulat na iyon ay totoo. Kami ay nagkaisa dito upang itaguyod ang hustisya para sa apat na pangunahing sekta at para sa higit na kabutihan ng mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains. Nakikita mo, kapag naipon ang mga hindi makatarungang aksyon, humahantong ito sa sariling pagbagsak. Ngayon, kung palayain mo ang mga pinuno ng sekta ng apat na pangunahing sekta, kasama ang 3 Saiyan, at ibabalik ang lahat sa mga nararapat na may-ari nito, at kung hayagang humingi ka ng tawad at lumuhad sa harap ng lahat, humihingi ng kapatawaran sa mga pinuno ng sekta ng apat na pangunahing sekta, baka maligtas ka sa buhay mo. Anong sabi mo? Nang marinig ang mga salita ni Crimson, ang mga martialists ng Sonsbury's Dragon Sect na tapat kay Jeric, kasama sina Leland at Darius, ay hindi napigilan ang kanilang galit.
Si Leland ang unang nagpahayag ng kanyang galit, itinuro ang kanyang daliri kay Crimson at sumigaw, "Crimson, anong kalokohan ka? Sumusuka." Nanatiling hindi kumikibo ang mukha ni Crimson, at nanunuya siyang sumagot, "Leland, minsan naisip ka namin, Realm Master ng Dragonspire Secret Realms, bilang tagapag-alaga ng hustisya sa Dragonspire Mountains. Hindi namin alam na makikipagsabuatan ka sa mga tagalabas para i-frame ang mga lokal na sekta ng Dragonspire Mountains. Ito ay talagang walang kahihiyan at kasuklam-suklam. Kung tumanggi kang magsisi at kilalanin ang iyong mga krimen, magpatuloy sa maling landas, huwag mo kaming sisihin sa pag-alis sa iyo kasama ng mga kaaway, na pinagsisisihan mo ang iyong mga aksyon." Hindi napigilan ni Leland na tumawa, "Nagsalita ka ng katarungan at katwiran, ngunit maginhawa mong nakalimutan na ang apat na pangunahing sekta ay ang mga unang sumalakay sa Dragonspire Secret Realms. Bakit hindi mo banggitin iyon? Pinabaluktot mo ang mga katotohanan. Naniniwala ako na ang iyong tunay na intensyon ay hindi itaguyod ang hustisya para sa apat na pangunahing sekta, ngunit sa halip ay agawin ang kanilang secret maple." Namumula sa galit si Crimson, ang kanyang tinatagong damdamin na inilantad ni Leland. Itinuro niya ang nanginginig na daliri kay Leland, "Ikaw." Kabanata 840. Mr. Sunglow, bakit mag-aaksaya ng mga salita sa mga kasuklam-suklam na lapdog na ito ng Dragonspire Mountains? Dahil ayaw nilang aminin ang kanilang mga krimen, palayain ang mga sect masters ng apat na pangunahing sekta, at ibalik ang secret map sa apat na pangunahing sekta, magsanib puwersa tayo para maalis ang mga kontrabida na ito. Ibabalik natin ang kapayapaan sa lahat ng sekta ng Dragonspire Mountains. Sa sandaling iyon, lumingon si White kay Crimson at binibigkas ang mga salitang ito. Ang mga mata ni Crimson ay kumikinang sa determinasyon. Hinarap niya si White at sinabing, "Tama si Mr. Bates. Sama-sama nating aalisin ang mga kontrabida na ito at ibabalik ang hustisya at katwiran sa Dragonspire Mountains." Pagkatapos ay hinarap ni Crimson ang iba pang mga sect master, "Mga ginoo, sabay-sabay tayong kumilos at alisin ang mga kontrabida na ito." Ang iba pang 10 sect masters ay may matinding kislap sa kanilang mga mata. Hindi na sila makapaghintay pa. Kung tutuusin, kahit kakilakilabot si Jerick, hindi siya maaaring kumuha ng 12 sekta ng mag-isa. Sabik silang alisin si Jerick sa lalong madaling panahon at makuha ang secret map ng apat na pangunahing sekta. Sabay-sabay na inilabas ni Crimson, White, at 12 iba pang sect master ang kanilang Martial King mana, na agad na lumilikha ng kulay pilak, parang kidlat na aura sa paligid ng kanilang mga katawan. Habang ang 12 mga master ng sekta ng Martial King na ito ay sabay-sabay na inihayag ang kanilang kapangyarihan sa Martial King, ang parisukat ay natatakpan ng nakakasilaw na ulap ng umiikot na alikabok at mga labi. Halos hindi maimulat ng mga martialists mula sa lahat ng sekta na dumalo. Ang talagang nakapagtataka sa kanila ay ang napakalaking kapangyarihan na nagmumula sa dosenang mga sect master nang sabay-sabay nilang pinakawalan ang kanilang Martial King power. Ito ay isang nakakatakot na puwersa, na para bang maaari nilang basagin ang buong planeta at halos masuffocate ang lahat ng naruroon. Ang mga martialists mula sa iba't ibang sekta ay hindi rin napigil ang umatras ng ilang talampakan upang maiwasang maipit sa labanan. Ganun din, itinaas ni Jerick ang kanyang kamay at bumulong kina Leland, Darius, Christine, Emma, Yolanda, Daphne, at sa iba pa, tumabi kayong lahat. Nag-aalala sina Leland at Darius at nagprotesta kay Jerick, "Mr. Agosta, hindi makatarungan para sa kanila na harapin ka ng mag-isa kasama ang 12 tao. Dapat tayong tumayo kasama ni Mr. Agosta at harapin ang kaaway ng sama-sama." Gayunpaman, nanatiling kalmado at tiwala si Jerick at sinabi sa dalawang vice-sect masters, "Mga ginoo, mangyaring bumalik. Mayroon akong plano para sa pagharap sa sitwasyong ito." Sa hindi matitinag na determinasyon sa kanyang tono, ipinakita ni Jerick ang isang hangin ng kalmadong katiyakan. Iniwan ito sina Leland at Darius sa sandaling katahimikan. Nasaksihan na nila ang kapangyarihan ni Jerick, kaya hindi na sila ikinagulat ng kanyang nabuong kilos.
Tumanggaw sina Leland at Darius bilang pagsang-ayon at inakay si Emma at ang iba pang mga babae na umatras ng ilang talampakan. Ang mga nakapaligid na martialists ng Sonsbury's Dragon Sect ay sumunod din at umatras ng ilang talampakan. Ang magkabilang panig ng mga martialists ay umatras, na lumikha ng isang malawak na espasyo para sa Crimson, White, at isang dosenang iba pang mga sect masters, pati na rin si Jerick, upang makisali sa kanilang mapagpasyang labanan. Sa gitna ng dosenang sekta martialists, kumikinang ang mga mata ni Cedric sa pananabik. Si Crimson at ang dosenang iba pang mga sect master ay malapit nang harapin si Jerick. Tulad ni Crimson at ng 12 dosenang iba pa, naniniwala si Cedric na hindi makakalaban ni Jerick ang higit sa 10 sekta. Mga master. Iniisip ni Cedric na sa pamamagitan ng paggamit ng mga kamay ng dosenang mga sect master na ito para maalis si Jerick, ang pagkakataong mabawi ang 4 na pangunahing sekta ay malapit nang maabot. Siyempre, umaasa rin si Cedric na masaksihan ang paparating na palabas ng dosenang mga master ng sekta na ito na nakikipaglaban sa isa't isa para sa secret map, na sa huli ay makikinabang sa 4 na pangunahing sekta. Sa ganitong paraan, ang 4 na pangunahing sekta ay magkakaroon ng mataas na pagkakataon na magkaroon ng kontrol sa buong Dragonspire Mountains. Pinipilit ang ibang mga sekta na yumuko at mangako ng katapatan sa kanila. At ang 4 na pangunahing sekta ay lilito bilang ang pinakahuling mga tagumpay. Puno ng pananabik si Cedric. Sa sandaling ito, ang dosenang mga sect master sa square ay nababalot ng Martial King aura na parang sumasayaw na pilak na kidlat, bawat isa ay nagpapalabas ng isang matunog na sigaw ng labanan. Sila ay sumulong na parang isang bagyo, na naglulunsad ng kanilang mga pag-atake sa Jerick. Ang parisukat ay agad na nilamon ng isang mabagsik na ipoypo, at ang umaalulong na hangin ay kahawig ng isang grupo ng mga lobo o ang pinahirapang sigaw ng mga masamang espiritu. Napuno ng mga lumilipad na buhangin at mga bato ang hangin, na pilit na pinipikit ng mga nanunood ang kanilang mga mata upang protektahan sila mula sa bagyo. Kaya't ang tanging nakikita lang nila ay ang dosenang mga master ng sekta, nakahawig ng mga nakakatakot na guhit ng kulay pilak na kidlat, na umaakyat patungo sa madilim na figure sa loob ng umiikot na alikabok at buhangin na si Jerick. Ang kapaligiran ay sinisingil ng aura ng nalalapit na kapahamakan. Nararamdaman ng lahat ng nanunood ang lumalabas na aura ng tumitinding puot at lumalawak na pagkawasak, na nag-iiwan sa kanila sa hindi maipaliwanag na pagkabigla. Si Leland, Darius, Emma, Christine, at ang iba pa, na nag-aalala para sa kaligtasan ni Jerick mula pa noong una, ay mas nababalisa ngayon. Nanatili silang nakatutok sa figure ni Jerick sa gitna ng sandstorm. Sa mismong sandaling ito, si Crimson, White, at ang dosenang iba pang mga sect masters, ang kanilang mga kulay pilak na aura, ay sumara kay Jerick. Sa paglapit nila sa Jerick, ang kanilang intensyon na pumatay at ang kahangahangang aura ng kanilang kapangyarihan ay umabot sa isang hindi pa nagagawang antas. Ang parisukat ay agad na napalitan ng kaguluhan bilang at na puno ng mga bato ang hangin, ganap na nilamon ang nakikipaglaban na mga figure ng ang dosenang sect masters at Jerick sa isang maelstrom ng alikabok at mga labi. Habang binalot ng sandstorm ang dosenang mga sect masters at si Jerick, nawala sa paningin ng lahat ng nanunood ang matinding labanan na nagaganap. Tanging ang mga dumadagandong na alingaw-ngaw ng kanilang malalakas na welga, tulad ng mga pumapalakpak na nakakabasag ng lupa, ang maririnig mula sa loob ng madilim na unos. Boom! 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 Walang alinlangan na ang dosenang mga master ng sekta at si Jerick ay nakikibahagi sa isang matinding labanan sa loob ng sandstorm.